Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOST nagbabala ukol sa dumaraming kaso ng Salmonella. SAICT hinuli ang mga ambulansya na dumaan sa EDSA busway dahil sa mabigat na trapiko. PNP pinapayagan na ang mga sibilyan na magmay-ari ng semi-automatic rifles. 138 opisyal ng NFA suspendido matapos ang iligal na pagbebenta ng bigas. PCG at PNP kinumpiska ang 65 master cases ng iligal na sigarilyo sa Palawan. Tennis pride Alex Ayala patuloy ang pag-angat sa WTA rankings. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, pasintabi po, sensitibo ang nilalaman ng balita. Tumaas sa 13,000 noong 2023 ang mga kaso ng Salmonella sa Pilipinas. Ayon sa datos na inilahad ni Balik Scientist and Inventor of the Department of Science and Technology o DOST, Dr. Homer Pantua. Dahilan upang abisuhan ng publiko na mag-ingat sa banta nito. Ano nga ba ang Salmonella? Ang Salmonella ay isang zoonotic disease na nakakaapekto pareho sa mga hayop at tao kung saan maaaring makaranas ng gastrointestinal disorder, lagnat at pananakit ng tiyan ang naimpeksyon. Ang Salmonella bacteria ay naipapasa mula sa dumi ng tao o hayop. Kadalasang maaari itong manggaling sa mga itlog o hilaw na pagkain gaya ng karne, lalo na kapag hindi ito naproseso ng maayos. Sa ibang balita, matapos mag-viral ang social media post ng surot sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, ay siniguro naman ni Manila International Airport Authority o MIAA OIC General Manager Eric Ines na patuloy na isasagawa ang pest control sa mga paliparan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Inako ni Manila International Airport Authority o MIAA OIC General Manager Eric Ines ang kakulangan sa sanitasyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos magkaroon ng insidente ng surot sa mga upuan sa terminal nito. Kaya't ipinag-utos niya ang pagsasagawa ng pest control sa mga paliparan at inalis na rin ang mga upuan na may surot. Humingi rin ito ng paumanhin sa mga pasahero na nakaranas ng ganitong insidente at tiniyak na hindi ito muling mauulit pa. Matatandaan na nag-viral ang social media post ng mga airline passengers kung saan makikita na kinagat sila ng surot at tila may isang video pa kung saan aktwal na nakunan ang surot sa mga upuan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagpapaigting ng panghuhuli sa mga pasaway na dumadaan sa EDSA busway, ay hinuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT ang mga ambulansya na dumaan sa bus lane upang makaiwas lamang sa trapiko. Yan ang balitang ating alamin sa pagbabalik ni Daniza Lopez. Hinuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT ang 3 ambulansya na dumaan sa EDSA busway dahil sa matinding trapiko. Ang panghuhuli ay naganap kahapon ika-4 ng Marso kung saan paliwanag ng SAICT ay wala umano itong sakay ng mga pasyente. Base pa sa report, pumasok lamang ang mga ambulansya sa loob ng bus lane dahil sa matinding trapiko sa daan, kaya't binuksan ng mga ito ang kanilang blinker. Doon naman umaksyon ng SAICT at mga kawani ng Philippine Coast Guard o PCG para tikitan ang nasabing ambulansya sa Ortigas Station. Matatandaan na nagkaroon ng pagpupulong ang Department of Transportation o DOTR, Department of Health o DOH, at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, kasama ng iba pang mga sektor para solusyonan ang issue sa mga kolorum na ambulansya at paigtingin ng aksyon laban dito. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Matagumpay na isinagawa ng Bureau of Fire Protection o BFP ang motorcade sa lalawigan ng Oriental Mindoro upang bigyan ng kamalayan ng publiko na mag-ingat ngayong buwan ng Marso dahil mataas ang tsansa ng sunog gayong panahon ng tag-init. Ito'y bilang selebrasyon na rin sa Fire Prevention Month kung saan nakilahok din sa motorcade ang Calapan City Fire Station, City Disaster Risk Reduction and Management Department, Calapan City Police at iba pa na nagpakita ng kanilang suporta. Paalala naman ni Acting City Fire Marshal Angel Lynn Salvador, huwag iwanan ng mga appliances na nakasaksak pag-aalis ng bahay at ugaliing itapo ng upos ng sigarilyo sa tamang tapunan dahil maaaring magdulot ito ng grass fire kung sa tuyong damo ito itatapo. Upang mas mapainam ang proseso ng mga pasahero sa kanilang biyahe sa mga paliparan, nagsagawa ng training ang Bureau of Customs ukol sa e-travel customs system. Tunghaya ng buong kaganapan sa ulat ni Jade Buhoy. Sa pamumuno ng Bureau of Customs o BOC, sinimulan na ang pagsubok sa mga gagamiting e-travel customs system sa mga paliparan upang mapabilis ang proseso ng mga pasahero. Ang e-travel customs system o ETCS ay makabagong paraan ng pagkokolekta ng impormasyong kakailanganin ng mga pasahero sa kanilang pagtungo sa mga terminal ng bawat paliparan. Ang nasabing pagsasagawa ng training sa ETCS ay nakatuon sa makabagong teknolohiya ng pagpapatupad ng seguridad sa bansa. Bahagi rin sa inisyatibong ito ay ang Bureau of Quarantine, Bureau of Immigration at Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan nilalayon itong tumungo sa makabagong paraan ng pangongolekta ng datos sa mas simple at mabilis na paraan. Bukod pa riyan, matutulungan din itong mapagaan ang trabaho ng mga opisyal gamit ang single web portal upang maprotektahan ang bansa na siya ring base sa ipinatupad na patakaran ng mga nasabing ahensya. Ang ETCS ay isang paraan ng BOC upang masigurado ang kaligtasan at epektibong serbisyo para sa mga mamamayan na siya ring layong paunlarin ang proseso ng pandaigdigang kalakalan sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa 2 linggong misyon sa Batanes at Benham Rice na nagsimula kamakailan ay itinalaga ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Hilgavan ang BRP Gabriela Silang. Ayon kay PCG spokesperson Coast Guard Rear Admiral Armand Balilo, ang nasabing sasakyang pandagat ay magpapatrolya sa katubigan upang magsagawa ng maritime domain awareness. Paigtingin ang presensya ng Coast Guard sa Northern Luzon at subaybayan ang mga lokal na mangingisda. Bukod pa rito ay sinabi rin ni Coast Guard Rear Admiral Balilo na titingnan ng grupo ang mga naiulat na Chinese research vessels sa Benham Rice. Samantala, ang mga aircraft ng Coast Guard Aviation Force ay kasalukuyang naka-standby para sa potensyal na reinforcement, partikular para sa pagsasagawa ng aerial surveillance. Sa ating ulat panahon, nananatili ang easterlies sa teritoryo ng Pilipinas. Inaasahang mararamdaman ng mga taga Davao Region, Surigao del Sur, Cagayan, Isabela at Aurora ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog na dulot nito. Samantala, posibleng flash floods pa rin sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. Investment pledges mula sa Australia para sa Pilipinas umabot sa 86 billion pesos. Kongreso inudyok ang Senado na tutukan ang pagdinig sa CONCON. PNP pinapayagan na ang sibilyan na magmay-ari ng semi-automatic rifles. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4.
Umabot sa 86 na bilyong piso ang nakalap na investment pledges ng Pilipinas mula sa Australia matapos ang pagdalo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN-Australian Summit. Ito ay mula sa 14 na kasunduan sa 14 na kumpanya sa Australia. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, ang mga kasunduang ito ay layong mapaigting ang relasyon ng Pilipinas at Australia pagdating sa pamumuhunan. Samantala, kamakailang naging bahagi ng talakayan sa Kongreso ukol sa kahalagahan ng Constitutional Convention para sa ekonomiya ng bansa at ang mga manggagawa pati na rin mga negosyanteng magtatamo ng benepisyo rito. Narito si Jade Buhoy para sa detalye. Kamakailang nagpulong sa Kongreso sina Deputy Speaker David Suarez, Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, Zambales 1st District Representative Jefferson Conghun at La Union 1st District Representative Paulo Ortega ukol sa iminumungkahing pag-aamyenda ng Constitution na may kaugnayan sa ekonomiya ng bansa. Ang nasabing talakayan ay ukol rin sa kanilang tugon sa ipinahayag ni election lawyer Attorney Romulo Macalintal na hindi maaaring matuloy ang plebisito sa pag-aamyenda ng Constitution kasabay ng midterm election. Samantala, nagpahayag si Suarez na maaaring iangkop ng Senado ang kanilang patakaran sa pagdinig o di kaya'y maging bahagi ang mga senador sa mga pagdinig sa Kongreso ukol sa pag-aproba ng mga iminungkahing pag-aamyenda sa 1987 Constitution. Ang pinakamagandang payo, pumunta na lang sila dito sa Congress kasi meron na tayong governing rules. Or they can always adopt the rules. The House is conducting itself with. Sa kabilang banda, sang-ayon naman sina Roman at Suarez ukol sa komento ni Macalintal na magiging unconstitutional ang plebisito kung isasabay ito sa 2025 local congressional election. Kung kaya't mungkahi naman ni Roman na magkaroon ng ibang petsa para sa plebisito. Dagdag pa niya, isa rin itong paalala sa Senado na pagtuunan ng maigi ang aprobasyon sa resolution of both houses number 6 para hindi nakakailanganin magkaroon pa ng plebisito kasabay ng eleksyon. Pagbibigay diin ni Roman na ang pagsulong sa Constitutional Convention ay hindi ukol sa politika, ngunit para sa bansa at pag-unlad ng mga mamamayan. These amendments to the economic provision can directly impact the lives of so many Filipinos. I would like to think, of course, that our senators remain loyal to their true calling, which is to protect the interests of the Filipino people. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Muli nang pinayagan ng Philippine National Police o PNP na magmay-ari ang mga sibilyan ng mga mas malakas na mga kalibre ng baril o ang mga semi-automatic rifle. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Francis Riodique. Nagkaroon ng pag-amyenda ang Philippine National Police o PNP sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Partikular na binago ang muling pagpayag na magmay-ari ang mga sibilyan ng mga semi-automatic rifle. Kabilang dito ang 7.62 rifle, mga klase ng baril na M14 pababa at mga baril na hindi pasok sa automatic rifle. Matatanda ang itinigil ito noong 2018 sa panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. February 27 nang isumite ng PNP sa UP Law Center ang amendments ng IRR ng nasabing batas. Magiging epektibo ito 15 araw mula nang ito ay inilathala. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kanyang pagbisita kamakailan sa 301st Infantry Brigade sa Iloilo at sa Viscom Headquarters sa Cebu, ay inatasan ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang Visayas Command o Viscom na ipagpatuloy ang kanilang mga operasyon upang maalis ang banta ng communist insurgency. Bukod pa rito ay kinilala rin ni Browner ang mga pagsisikap ng mga commander at enlistee staff ng Viscom.
Isinaad niya na ang mga ito ay tumutugma sa pangunahing estratehiya ng kampanya ng AFP na nakasentro sa pag-aalis ng mga labi ng NPA. Alinsunod sa patuloy na pag-iral ng epekto ng El Niño phenomenon sa bansa, pagpapatupad ng water mitigation measures ang iminungkahi ng MMDA sa mga LGU ng Metro Manila. Narito ang ulat ni Princess Castro. Bunsod ng patuloy na epekto ng El Niño phenomenon sa bansa, hinimok ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga Local Government Unit o LGU ng Metro Manila na magpatupad ng water crisis mitigation measures. Ito ay buhat ng inaasahang pagpapatuloy ng El Niño hanggang sa buwan ng Mayo, kaya't sa resolusyong inaprobahan ng MMDA katuwang ang Metro Manila Council, nakasaad ang ilang hakbang alinsunod sa layuning mabawasan ang epekto ng nabanggit na phenomenon. Sa ilalim ng resolusyon ay kinakailangan bawasan ang paggamit ng tubig, ngunit hindi limitado sa mga sumusunod na gawain na nakatala sa inyong screen. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes, nakabuo ang ahensya ng mga pangunahing disenyo para sa rainwater catchment system na ipapamahagi sa 17 LGU sa Metro Manila bilang suporta sa iminumungkahing water mitigation measures na gagawin ng mga munisipalidad. Kaugnay nito ay plano ni San Juan City Mayor Francis Zamora na magsagawa ng isang interbarangay water catchment system contest sa pamahalaang lungsod na layong imulat ang kamalayan at turuan ang kanilang mga mamamayan kung paano muling gamitin at i-recycle ang tubig ulan. Habang sa lungsod naman ng Malabon, sinabi ni Mayor Ginny Sandoval na gagawa sila ng ordinansa na umaayon sa resolusyon at maglalagay ng water catchment areas sa kanilang mga barangay. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Pinahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Abalos ang pag-asa na maisasaayos ng Taguig at Makati ang ukol sa liwasan nito. Kaugnay nito, pinatupad niya ang seguridad at kapayapaan ng lugar sa tulong ng National Capital Region Police Office, Southern Police District at Philippine National Police. Ayon kay Abalos, naniniwala siyang maganda ang hangarin ng bawat alkalde ng kada lungsod para sa ikauunlad ng kanilang serbisyo sa lipunan. Pinatawa ng preventive suspension ang mahigit 100 opisyal ng National Food Authority matapos ang iligal na pagbebenta ng bigas. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. 60 araw na preventive suspension. Ito ang ipinataw sa 139 na opisyal ng National Food Authority. Ibig sabihin 2 buwang suspendido ang mga opisyal at walang matatanggap na sweldo. Ito ay matapos masangkot sa umano'y iligal na pagbebenta ng bigas. Kasalukuyan na umanong iniimbestigahan ng Ombudsman ang ulat na pagbebenta ng bigas sa murang halaga sa mga pinaborang trader. Mahigit 75,000 sako umano ng bigas ang ibinebenta ng 25 pesos lamang kada kilo. Kabilang sa mga nasuspende ang NFA Administrator na si Roderico Bioco. Kaya naman si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang tumatayong pinuno ng NFA. Pagigit niya, walang puwang sa pamahalaan ang mga taong sinira ang tiwala sa kanila para lamang sa kanilang sariling interes. Samantala, isinusulong na rin na imbestigahan na rin sa Senado ang kontrobersyal na isyung ito. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. DOJ nagsampa ng kaso sa isang tax evader firm. Secretary of Justice Crispin Remulla patuloy na magsasampa sa iba pang lumabag. PCG at PNP kinumpiska ang 65 master cases ng iligal na sigarilyo sa Palawan.
Misis sa Goa, Camarines Sur, brutal na pinatay dahil sa away sa lupa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Buhat ng kasong isinampa ng Department of Justice sa isang tax evader firm sa bansa, nais ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ipagpatuloy ang pagtugon sa iba pang mga sumuway. Alamin ang iba pang detalye sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa pagsuway sa tamang proseso ng pagbubuwis, nagsampa ng maraming kaso ang Department of Justice o DOJ laban sa isang korporasyon sa bansa na Buildforce Trading Incorporated. Ito ay matapos mapagalaman sa isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kung saan lumabas na ang nasabing korporasyon ay gumawa ng mga gawa-gawang resibo at invoice. Ilan sa mga sinampahan ng kaso ng kagawaran ay ang mga opisyal ng Buildforce at ang isang certified public accountant nito. Kaugnay nito ay layo ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na ipagpatuloy ang pagsasampa ng mas maraming kaso sa mga tax evading firms sa bansa. Ayon sa kanya, hindi basta-basta matitiis ang mga tax evader, kaya't ang pagsasampa ng mga kaso ay isang malugod na pag-unlad sa paglaban sa pag-iwas sa buwis at dahil dito, marami pang kaso ang inaasahang may sasampa sa mga susunod na araw. Samantala, nagugat ang kaso sa reklamong inihayi ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa mga respondent sa ilalim ng Run After Fake Transactions o RAF program nito. Kaugnay ng kaso ay inirekomenda ng panel na magkaroon ng karagdagang investigasyon laban sa mga ghost o fly-by-night corporations at sa kanilang mga buyer company na nagkiklaim ng mga maling pagbili at gastos gamit ang mga gawa-gawang BIR sales invoice receipts para sa mga posibleng paglabag sa iba pang penal laws sa ilalim ng National Internal Revenue Code ng 1997. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nadiskubre ng Philippine Coast Guard o PCG at ng Philippine National Police o PNP ang 65 master cases ng iligal na sigarilyo na may tinatayang market value na 910,000 pesos sa Sitio Agro, Barangay Marangas sa Bataraza, Palawan. Sa pagtutulungan ng Coast Guard Station Southern Palawan at PNP sa isinagawang specialized operation, kasunod ng impormasyong mula sa isang confidential source, ay nadiskubre ng grupo ang mga inabandonang master cases sa loob ng isang maliit na bodega na matatagpuan sa baybayin ng Sitio Agro. Matapos nito ay agad na nagsagawa ng team ng inspeksyon, inventory at profiling sa mga nasamsam na kontrabando bago ito i-turn over sa Bureau of Customs para sa kaukulang disposisyon. Isinaadi ng PCG na patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga individual na sangkot sa iligal na operasyong ito. Karumal-dumal ang sinapit ng isang ginang sa Goa, Camarines Sur. Alamin ang balitang nakalap mula sa iba't ibang panig na rehiyon sa bansa mula sa One Media Network Naga. Narito si Melvin Machado para sa balita. Yaon subot sa paglinig sa fish pond sa lote kung saan igwanin da ipagkakairintsindihan ang pamilya kang biktimang si Rebecca asin ang sospek na bayaw kaini na pinagbistong si Joselito Panuelos hapon kang aldaw ning Sabado. Nag-abot subot ang sospek na may bitbit sundang asin digdi nangyari ang dai inaasahan. Ang naputula parte kang lawas kang biktimang misis ang inapon pasubot nin may 15 metros ang distansya sa bangkay kaini. Ang mamundong bareta ang nakaabot man tulos sa kaaraman kan aki kang biktima na si James. Ang rason po kayan, sir, ito pong dagami po na binakal po kang mga magulang ko. Gusto po nindang akoon po. Gusto po nindang kuanon sa muya.
Tapos, ang gusto po nindang mayari, kas nakaulay po di sindang, huri po nindang urulay, sa mayor po, gusto po, bayadan po kami ng 150,000. Tapos dahil na po kami tanganing tapuso na. Ang gusto man po ang magurang ko, ilalaban man pong daga may kasi pinagalan man po ang mama ko po ang daga na to. Kaya din niya man po maano kasi ayos naman po to ang kaya niya pong ito sumuya ta. Tiyusan na po kami tos may man po kaming mga may po kami tinapusan. Tapos may man po mga trabaho mga magurang ko. Kinumpirmar man sa One Media TV48 Naga kan aki kang biktima na iwal man agad sa lote ang pinagpunan kang krimen. Apera sa sospek na voluntaryo nagsuko sa mga otoridad, may saro pasubot ining tugang nakabali sa naghuma, nagigibuhanin maraot ang nagadan na biktima. Ano kang daga na, sinda po ang magkaanuhan, magkasabuat po, itong garo perming ibanan po. Tapos, naaraman ko na lang po na arog po katong nangyari. Nag-chat po sa tugang ko na nataga po si mama ko. Nag-OGT po ako. Nag-OGT po ako. Di pa po ako nagkakaan. Tapos nag-chat po sa tugang ko. Sabi po, yan, nataga na si mama. Tapos pagsabi lang po na nataga niya ako hain. Sabi nasa lawing, nasa imaga. Kaskas na po akong paduman. Tapos inabutan ko po. Arog na kayo. Hindi ko po ni aram na pinugutan na po ni Payo. Tapos dakol pa po siyang tinaga sa part kang hawak niya. Tapos tinubo pa na po ito. Kaya sobrang grabe po ang ginibo sa mama. Nasa custody ngunyan kang Gowa Municipal Police Station ang itinutokdong suspect. Hali sa siyudad kang Naga sa Kabikolan, Melvin Machado nagbabareta para sa One Media Network. Nakamit ng Filipina Tennis Pride na si Alex Ayala ang bagong career high nito sa WTA ranking sa ika-176 spot para sa singles at ika-278 naman sa doubles. Ito ay matapos maabot ang singles quarters at doubles semis ng ITF W50 sa Slovakia noong nakaraang linggo. Bagamat nabigo ang prominenteng tenista sa naging laban nito sa Russian tennis player na si Anastasia Gureva, mananatili si Ayala sa Slovakia para sa ITF W75 Second Empire Women's Indoor 2024, kung saan kailangan niya ng isa pang panalo para makapasok sa main draw. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOST nagbabala ukol sa dumaraming kaso ng Salmonella. SAICT hinuli ang mga ambulansya na dumaan sa EDSA busway dahil sa mabigat na trapiko. PNP pinapayagan na ang mga sibilyan na magmay-ari ng semi-automatic rifles. 138 opisyal ng NFA suspendido matapos ang iligal na pagbebenta ng bigas. PCG at PNP kinumpiska ang 65 master cases ng iligal na sigarilyo sa Palawan. Tennis Pride Alex Ayala patuloy ang pag-angat sa WTA rankings. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.